Guys, so this is VA Wena. So as promised po sa aking live kagabi, I will create po sa mga video tutorial sa mga beginners kung paano mag-create ng account po sa Upwork. So don't forget po na mag-subscribe sa YouTube ko para updated ka sa mga pa-free tips ko and free tutorial videos ko po dito. All you have to do is to search Upwork, sign up. That's it. And click sign up. And then choose I am freelancer since baguhan pa kayo, and then yeah. And then kung meron na kayong Gmail sa inyong laptop or sa phone niyo, pwede din yung ma-sign up as Google like this. Ma-continue as Google. Like para no need na mag-sign up ng mga first name, last name, mga password kasi automatic na sa Google ninyo. Kung mag-login kayo, login with Google na lang yung i-ano ninyo. So pwede kayo mag-sign up as Google kapag yung gagamitin ninyo yung Google ninyo. Pero pwede din i-manual like email. So first, like this one, first name, and then email. Make sure yung email na gagamitin niyo is active ha, kasi importante ito for verification ni Upwork. So once naka-create na kayo ng password niyo, so choose country. So since Philippines tayo, so yeah. And then click this one. Yes, I understand and agree to the Upwork terms and create my account. Wait lang. Congratulations, your account has been created, and verification to your email. So yeah, as mentioned po earlier, dapat active yung email na ginagamit niyo po. So this one, verify email. So, I think dito. So, type ulit natin. Wait, kalimutan ko yung password. And then, keep me login para ma-notify yung laptop na ginagamit niyo. And then, pwede nyo i-save. Yan. So, kapag andito na kayo sa page na to, next na i-click niyo is Get Started. So, magpili lang kayo dito. If I am brand new to this, I have experience, and I am an expert. So, since bago lang kayo, so, dito, I am brand new to this. Next. Follow lang kayo sa mga need i-comply. Got it. What's your biggest goal for freelancing? So, anong goal din nyo? To make money, on the side, to earn my main income, to get experience. I don't have a goal in mind yet. To make money. Ito. So, how would you like to work? I'd like to find opportunities myself. I'd like to package up my work for clients to buy. So, this one, independent VA kayo. So, click din ito. Next, create a profile. So, dito is, if meron na kayong yung sa LinkedIn, pwede ninyo i-import ito and then sa resume ninyo. So, ang gagawin natin dito is step by step. So, fill out manually. Great. So, what kind of work are you here to do? Okay. So, like for example, yung mga walang experience talaga, as in zero, so mag-start na kayo sa search. Search tayo. Okay. Search. Admin. Ito, i-click yung admin support, data entry, virtual assistant, market research, project manager. Okay, tutlo lang. So, yeah. Ito po yung mga basic po na mga tasks. Tapos, next, and add your skills. So, dito na tayo sa, ito yung next page. Nearly there, what work are you here to do? So, your skills. So, anong mga skills ninyo na, kung meron na kayong mga skills, so pwede kayong mag-choose or mag-search dito. For example, graphic designer. Graphic design, Pero kung wala kang lang experience, pwede kayo mag-start sa mga data entry. Ito.
virtual assistant, sa transcription. So, yung transcription is pwede din sa mga baguhan lang kasi yung transcription is yung work na yan hindi naman gaano ka kasi merong mga words na mga ibigay ni clients tapos need nyo lang i-transcribe. I mean mga audio. So, need nyo lang i-transcribe yun through typing, something like that. So, yeah. So, yun yung transcription. We're on typing and then, yeah, i-transcribe niyo yung kung ano yung nasa audio. So, pwede din yun sa mga baguhan. And then, market research, company research, academic research, yan. Pwede yan. So, next. Right now, add a title to tell the world what you do. So, like for example, yeah, virtual assistant. So, itong na to is, makikita ito, like for example, kung anong ibutang ilagay niyo dito is virtual assistant. So, makikita ito at the top sa inyong profile mamaya. Virtual assistant, data entry specialist. Like that. Kung meron kayo experience sa chat support, pwede din chat support ilagay niyo dito. Depende nasa inyo. So, next. So, if you have relevant work experience, add it here. So, kung meron kayong so later na natin yan lagyan. Pwede natin skip for now. Skip for now muna. Which language? Basic, conversational ito. Next. Wait now, write a bio to tell the world about yourself. So, this one is, pwede natin, so, dito is, itong bio na to is makikita ninyo tapos sa profile ninyo. So, ang ilagay natin dyan is ito, ginawa ko. Kung anong bio na gusto ninyo na ilagay. So, target nyo is kung anong skills, so dyan yung ilagay ninyo. Yan yung ilagay ninyo sa bio ninyo para mag-visit ni client yung profile nyo is makita niya kung anong skills na kaya nyo i-provide sa company nila. So, yeah. So, ito, pwede na yan. So, wag ninyong gayahin kung anong inilagay ko dito sa sa Upwork. Kasi ma-detect yan ni Upwork pag merong mga bitaw kaparehas. So, masuspended yung account niyo. So, make sure to create your own. Ito is mga idea lang po kung anong dapat ilagay dyan. So, dito sa bio niyo is mag-focus mo like kung about yourself, kung anong experience niyo even hindi sa online. So, the reason bakit kayo sa online. So, brief na statement. And then skills na gusto ninyong i-provide sa mga clients ninyo kung anong skills na maano ninyo sa company nila. So, dyan ilagay niyo dito. So, after that, next, set your rate. So, yung rate niyo since, di ba, kanina nilagay natin is yung mga basic pa ng mga niche. So, yung rate niyo is, mag-start na kayo sa 5. Or pwede na 4. Depende na. It's either 4 or 5. Para may malaking chance na mayroong kukuha na client ninyo. So, like, say, for example, 4. So, minus po ito sa service fee sa Upwork. So, you will get po $3.6 per hour. So, next, add your photo. So, dito photos ninyo is, ilagay niyo dito yung professional, like clear, bitaw. Kasi, kapag hindi clear, hindi yan, tatanggapin ni Upwork. So, dapat professional and then clear yung sa photos na ilagay niyo. So, for example, this one, upload, attach photo, upload. Ito. Yan, clear. Pwede nyo i-zoom para mas pagkayan. And then, attach. Okay. Date of birth. Pwede kayo maglagay. Like, example, kung anong date of birth ninyo. Yan. So, okay na. So, dito, pwede ninyo later na yan yung phone number, pwede later na. So, review your account. Nito. I-check it. For example, ito. Ito na. Zone 3. Type photos like a city from one of the others in the list. Okay.
So, review. Okay na yan. So, let's review po sa account na ginawa natin. So, ito na yun. I think this is my number. 8311274. So, ito na yung account niyo sa Upwork. And then, para ma-complete 100% ito, hindi ko napakita yung kasi nakapost pala yung recording ko. Tapos, na-complete ko ito 100%, hindi naka-resume yung recording ko. Anyways, papakita ko sa inyo kung paano ito i-complete. So, i-click nyo lang yung account nyo, profile, para mapunta kayo dito sa profile nyo mismo. And then, para ma-100% yun, magdagdag kayo ng portfolio ninyo dito. So, para maka-add kayo ng portfolio. Like, dalawa lang, okay na yung dalawa na portfolio. So, a portfolio, it's either yung previous job ninyo or experience kahit hindi related sa or ilagay nyo sa portfolio ninyo is kung anong skills na kaya ninyo provide sa client. For example, sa data entry. So, i-attach ninyo dito. Pwede kayo mag-create ng portfolio using sa Canva po. Mag-watch lang kayo ng tutorial how to create a portfolio using Canva. Pwede kayo mag-watch ng tutorial sa YouTube. Tapos, pag-attach po sa portfolio is i-click nyo lang ito 100. And then, like for example, anong i-title nyo dito? Like for example, sa data entry pa. So, yan, i-type nyo yan data entry. Depende kung anong skills na kaya ninyo mag-provide po sa client ninyo. And then, kung yung mga wala talagang beginner talaga, like wala talagang alam kung anong skills na kaya nila mag-provide. So, mag-start muna kayo. It's either sa email management or outreach management or data entry. So, ito, pwede ninyo i-ano lang ito, conception na. So, yung project description is kung anong ginagawa. Like, for example, data entry, kung anong ginagawa sa mga data entry, collecting and gathering information, something like that. Tapos, i-attach nyo na dito yung PDF ba or naka-link ba yan or naka-text ba or naka-image. So dito ninyo i-attach yung mga skills niyo sa portfolio. I mean sa portfolio na ilalagay niyo. It's either naka-PDF ba yan. Tapos ito maglagay kayo sa employment history. Employment history, it's either related ba siya sa online or kung saan kayo nag-work before, like for example sa mall ba or sa Jollibee or something like that. Pwede ninyo ilagay sa employment history para ma-100% itong profile ninyo. So kasi dagdag 10% yan. And then sa portfolio, sa kanina sa video ko, magdagdag kayo ng mga dalawang portfolio or tatlo para 10% kasi din yan para ma-complete talaga itong profile ninyo. Ma-complete siya 100%. So kapag hindi kayo maglagay nito, hindi ito magiging 100%. And then so, i-click nyo lang yung employment history. And then, kung wala kayong video introduction, so, pwede na hindi ninyo lagyan. Kung wala din kayong certificate, so, pwede din hindi ninyo lagyan. Other experience, kung meron kayong other experience, pwede nyo i-attach. Like, for example, dito sa employment history, click nyo yan. So, yung recording ko kasi is hindi siya, putol-putol siya. Parang tatlo na kuning record. So like for example, yung employment history niyo before nag-work kayo sa Jollibee, so ilagay niyo dyan, Jollibee. Yan. Tapos, kung saang city kayo nag-work, kung country, sa Philippines, title niyo dyan, kung pro ba kayo or cashier or something Tapos, kung man kayo nag-start, anong year. Ito pwede na hindi niyo lagyan, pero mas okay na lagyan din niyo ng description. Like anong ginagawa niyo as cashier or as a pro. Tapos i-save niyo dyan. So dito yan makikita sa baba ng profile niyo.